Si Charlie ay isang 99 taong gulang na Amerikanong negosyante at matandang taga-California na naninirahan na sa kanyang payak ngunit marangyang tahanan sa isang eksklusibong komunidad sa Pilipinas, marahil sa Makati o Tagaytay. Kinakausap niya ang isang nakababatang kasamahan tungkol sa mga aral ng kanyang buhay. Laging nagtatanong sa akin ang mga tao, "Charlie, paano ako yayaman ng mabilis?" Ang sagot ko ay laging pareho, huwag kang magmadali. Una, matuto ka munang huwag maging mahirap. Kumukunot ang noo nila. Akala nila nagbibiro ako, ngunit hindi ako nagbibiro tungkol sa mga hangal na bagay. Ito ang pinakamahal na katotohanan sa buhay. Ang mga taong naghahangad na yumaman ng mabilis ay ang mga taong mas mabilis na naghihirap. May mga taong lampas na sa 50 anyos, ngunit humahabol pa rin sa bilis. Sa sinta, hinahabol pa rin ang susunod na malaking alon. Sa sininta, nagpaplano pa rin kung paano malalamangan ang market, hindi nila nauunawaan. Sa edad na iyan, nagbago na ang laro. Noong bata ka, kaibigan mo ang bilis. Kahit magkamali ka, may oras ka pang bumawi. Ngunit paglampas ng 50, hindi na kaibigan ang oras. Ito ay kaaway. Isang malaking pagkakamali lang ay kayang burahin ang pagtitiis ng mga dekada. Nabuhay ako ng halos isang siglo. Nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na naging bangkarote sa huling 10 taon ng kanilang buhay. Hindi sila tanga, nagmamadali sila. Sinusubukan nilang bawiin ang nalipasan. Sinusubukan nilang habulin ang kapitbahay at nahulog sila sa bangin. Ito ang kabalintunaan. Ang pinakaligtas na panahon ng buhay ang nagiging panahon ng pinakamapanganib na desisyon. Bakit? Dahil hindi nila matiis ang pagkainip. Dahil gusto nilang patunayan na bata pa sila. Gusto nilang isipin na mas matalino pa rin sila kaysa sa market. Ngunit ang pagnanasa na iyan ang sumisira sa pagtanda. Noong bata ako sa California, nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na naging bangkarote, mga doktor, abogado, propesor, banker. Hindi sila may mahinang ulo, wala lang silang pagtitiis. Naaalala ko ang isang mahusay na surgeon, sirujano. 3 beses ang kinikita niya sa akin sa isang taon. Ngunit sa edad na 55, nagpasya siyang nahuhuli siya sa kanyang mga kasamahan at itinapon niya ang halos lahat ng naipon niya sa dot-com bubble. Pagsapit ng taong 2002, kalahati lang ang natira sa kanya. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagkukuwento tungkol sa kung ano ang halos hawak na niya. Sayang na utak at pera. Kung inilagay lang sana niya ang pera niya sa mga boring na quality stocks, wala siyang problema. Hindi man flashy o exciting, pero walang problema. Minsan, sapat na ang walang problema. Ibigay ko pa ang ibang halimbawa. May kilala akong matagumpay na abogado sa California. Matalino, maganda ang kita. Ngunit nakita niya ang kanyang mga kaibigan sa golf na yumaman sa oil stocks, mas stocks ng langis. Hindi niya matiis na maging small time. Gumamit siya ng leverage, utang, at hinabol ang parehong trade. Noong bumagsak ang presyo ng langis, gumuho ang portfolio niya. Nawalan din ng pera ang mga kaibigan niya, ngunit may career pa sila. Siya, kailangan ng mag-alala tungkol sa pagretiro. Ang mawalan ng kalahati ng pera sa edad na 60 ay iba sa mawalan ng kalahati sa edad na 30 pa. Sa 30, may 30 taon ka pa upang bumawi. Sa 60, baka hindi ka na mabubuhay ng 30 taon. Naging hangal din ako noong bata. Hindi ako henyo. Natuto lang ako ng mabagal, ngunit siguradong natuto ako. Piniga ko ang lahat ng aral mula sa bawat pagkakamali hanggang sa hindi ko na ito ulitin. Minsan, masyado akong maagang nagbenta ng isang dakilang negosyo sa papel. Kumita ako. Ngunit kung hinawakan ko lang sana iyon ng may pagtitiis at insight, ang posisyong iyon sana ay kayang i-double ang net worth ko. Hindi ito exaggeration. Ito ay matematika. Ang compound interest ay hindi pumapayag sa maagang pag-alis. Ang pagkakamali ay hindi nasa investment. Nasa sarili ko, kulang ako sa disiplina
na manatili sa isang dakilang negosyo. Nasiyahan ako sa pagiging tama sa panandalian, sa halip na yumaman sa pangmatagalan. Ngayon, hindi ko na sinisisi ang sarili ko. Walang silbi ang pagsisisi, ngunit ginagamit ko ang alaala na iyan upang paalalahanan ang sarili ko sa isang simpleng tuntunin. Kung makakita ka ng isang dakilang negosyo, manatili ka at hawakan mo, huwag kang magkunwaring matalino. Lagi akong tinatanong ng mga tao, Charlie, paano mo natiis ang mga taon ng boring na paghihintay upang makita ang resulta? Sumasagot ako, iyan ang tinatawag na buhay, hindi iyan pelikula. Ang pag-iipon ng yaman ay, sa esensya, isang usapin ng moralidad. Sinusubukan ito ang iyong rasyon, ang iyong pagpipigil, at ang iyong pagtitiis sa kabagalan. Wala akong ginawang desisyon na henyo sa buhay na ito. Hindi lang ako gumawa ng napakaraming hangal na pagkakamali at hinayaan ko ang oras na gawin ang natitirang trabaho. Iniisip ng mga tao na long-term investor ako. Hindi, isa lang akong chronic na mapagtiis. Habang abala ang iba sa pagtakbo, abala ako sa paghihintay. Noong stock market crash ng 1973, natakot ang mga tao at nagbenta ng stocks. Hindi ako kumilos. Alam kong babalik din ang market. Ang mga taong nagpapanik ay nagbebenta lang ng sarili nilang kinabukasan sa discounted price. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong tanggihan ang tukso ng bilis. Hindi mo kailangang maging henyo. Kailangan mo ng common sense. Kailangan mo ng sapat na simple-mindedness, kababaang loob upang manatili sa tamang bagay hanggang sa lumabas ang resulta. Ang mga tunay na mayayaman ay hindi ang mga kumikita ng malaki. Sila ang mga taong kayang hayaang magtrabaho para sa kanila ang pera ng tahimik sa loob ng mga dekada. Samantala, ang karamihan sa mga tao, ang una nilang ginagawa kapag nakakakuha sila ng pera ay maghanap ng paraan upang agad itong mawala. Ang yaman ay pagmamay-ari ng mga mapagtiis, hindi ng mga matatalino. Ang yumaman ng dahan-dahan ay hindi katamaran. Ito ay pagpipigil. Ito ay ang ganap na pagiging kalmado sa harap ng panandaliang excitement. Gumugol ako ng buhay upang maunawaan ang dalawang pinakamahirap na bagay sa buhay. Una, ang manatiling kalmado kapag nababaliw ang iba. Pangalawa, ang magpatuloy kahit walang nakikitang pag-unlad. Nakita ko ang napakaraming tao. Kung sino ang mabilis tumakbo, siya ang mabilis matumba. Nagtatanong sila ng maling tanong sa simula pa lang. Nagtatanong sila, kailan ako kikitang 7 1 milyon? Sa halip, dapat nilang itanong, gaano katagal ko kayang tiisin ang pagkainip? Ang yaman ay hindi isang kompetisyon. Ito ay isang psikolohikal na pagsubok sa loob. Ang mga taong hindi nagmamadaling yumaman, nang dahan-dahan ang mga sa huli ay nananatiling mayaman ng habang buhay. Maaari mong kainggitan ang bilis ng iba o maaari mong piliin ang sarili mong katatagan. Ngunit tandaan, may mga nakatagong bitag sa mundo. Ang mabilis na landas ay madalas patungo sa bangin. Maling naunawaan ng mga tao ang yaman. Iniisip nilang ito ay tungkol lang sa pera. Sa katunayan, ang yaman ay una sa lahat ay tungkol sa kalikasan ng tao. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay umuunlad ng paunti-unti araw-araw, pagkaraan ng mga dekada, magiging isang kuta iyon sa pagitan ng common sense at karunungan. Ngunit ang problema ay hindi kayang magpatuloy ng paunti-unti ng karamihan sa mga tao. Nagbabago ang kanilang mga ideya tuwing 3 araw. Mas pabago-bago ang kanilang damdamin kaysa sa presyo ng stocks. Hindi ka yayamanin ng gulo. Yayaman ka lang sa rasyon. Nakita namin ito sa Berkshire. Ang Coca-Cola na binili namin ay tumaas lang ng dahan-dahan bawat taon. Ngunit pagkaraan ng mga dekada, ang curve ay naging tuwid na linya mula sa lupa patungo sa langit. Bakit? Dahil hindi kami kumilos. Hinayaan namin ang oras na gawin ang dirty work. Ngunit ang karaniwang tao, ang kanilang yaman ay kasing igting ng kanilang pansin. Minsan Bitcoin, minsan AI stocks, minsan real estate flip.
Akala nila nag-invest sila. Sa katunayan, nagpapalit lang sila ng lokasyon ng espekulasyon. Ang yaman ay hindi pag-aari ng mga balisa. Ito ay pag-aari ng mga kalmado. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo munang makatiis. Katiisin ang oras, katiisin ang pagbabago-bago, katiisin ang pag-iisa. Ang pinakamatalinong paraan ng investing sa mundo ay ang hindi paggawa ng anuman, ang manatili lang na buhay. At iyon ang pinakamahirap na bagay. Likas sa tao na labanan ang pagkainip, ngunit ang lupa na pinakamamahal ng yaman ay ang dalawang salita, pagkainip. Ang pinakamatagumpay na desisyon ko sa buhay na ito ay hindi kung ano ang binili ko. Ito ay kung gaano karami ang tinanggihan ko. Ang tunay na kapangyarihan ng yaman ay wala sa paglago ng pera, kundi sa hindi pagbabago ng karakter. Ang mga bitag ng pag-iisip, the traps of thinking. Bitag ng pag-iisip. 1. Ang inggit, envy. Nakita ko ang ganitong uri ng tao, ang sakit ng inggit na sumisira sa portfolio ng mas masahol pa kaysa sa resesyon. Hindi naghihirap ang mga tao dahil kumikita sila ng kaunti. Naghihirap sila dahil hindi nila matiis na makita na mas malaki ang kinikita ng iba. Tinawag ko ang inggit bilang pinakahangal sa 7 nakamamatay na kasalanan at seryoso ako. Bakit? Dahil ito lang ang kasalanan na walang pleasure na kapalit. Ang lust, kalibugan, ay may pleasure sa paggastos. Ang gluttony, katakawan, ay may pleasure sa pagkain. Ngunit ang inggit, nagpapakulo lang iyan sa loob mo habang ang kasinggit mo ay nag-enjoy sa kanyang yacht. Ito rin ay nakakahawa. Kapag bumili ng luxury car ang iba, bigla mong iisipin na kailangan mo rin. Kapag nagmayabang ang bayaw mo tungkol sa stock na nag-10-bagger, biglang titingnan na parang mali ang iyong matatag na compound investment. May kilala akong lalaki na magaling na investor. Matatag ang return, disente ang ipon, ngunit nakita niya ang kanyang mga kaibigan sa golf na yumaman sa oil stocks. Hindi niya kinaya ang pagiging small time. Gumamit siya ng leverage at hinabol ang parehong trade. At noong bumagsak ang presyo ng langis, gumuho ang portfolio niya. Nawalan din ng pera ang mga kaibigan niya, ngunit may career pa sila. Siya, kailangan ng mag-alala tungkol sa pagretiro. Sa edad na 50 pataas, nakamamatay ang inggit. Wala ka ng oras upang bumawi mula sa sarili mong kahangalan. 1 kilos lang na dulot ng inggit ay kayang burahin ang pagtitiis ng mga dekada. Ang pinakamahusay na investor na alam ko ay halos walang pakialam sa ginagawa ng iba. Wala silang pakialam kung nagmamayabang ang kapitbahay tungkol sa hot stock. Wala silang pakialam kung sumisigaw ang CNBC tungkol sa susunod na malaking bagay. Ang pinag-aalala lang nila ay ang manatiling sound at tahimik na mag-compound. Kabalintunaan, kung gusto mo ng masayang pagtanda, dapat mong palakpakan ang tagumpay ng kaibigan mo. Ang inggit ay nagpapahirap sa iyo kapag gumagaling ang iba. Iyan ay nakakatakot na paraan ng pamumuhay. Isipin mo, sa edad na 80, naghihinagpis ka pa rin dahil may mas malaking bahay ang iba, sayang na buhay. Mas matagal akong nabuhay kaysa sa marami na mas mayaman sa akin, ngunit hindi ko sila kailanman ininggit. Alam ko na ang karamihan sa kanila ay naglalaro ng isang laro na hindi nila kayang panalunan sa pangmatagalan at, gaya ng inaasahan, sila ay nasunog o nawala ang pera o namatay ng malungkot. Samantala, nabuhay ako ng boring at rasyonal. 80% ng mga sakuna sa pananalapi sa mundo ay nagmumula sa pagnanais na maging kasing ganda ng iba. At iyan ay isang kompetisyon na hindi mo kailanman mapapanalunan. Kaya mong manalo laban sa kahirapan, ngunit hinding-hindi ka mananalo laban sa pagkukumpara. Bitag ng pag-iisip 2. Ang pagkaalipin sa utang, debt slavery. Ang utang ay isang modernong lason. Hindi ito nakamamatay, ngunit unti-unti nitong ninanakaw ang iyong kalayaan. Ang pinakamasama, dumarating ito ng may magalang na anyo. Nakangiti ang mga bangko
Habang nagpapautang, nagbibigay ng points ang credit card at sinasabi ng mga advertisement na karapat-dapat ka sa pagmamay-ari. Ngunit sa katunayan, ina-advance mo lang ang sakit sa hinaharap. Nakita ko ang napakaraming middle class na nilamon ng utang. Akala nila kontrolado nila ang kanilang buhay. Sa katunayan, kinokontrol sila ng kanilang buhay. Bumibili sila ng bahay na higit sa kaya nila, sasakyang higit sa kaya nila, vacation na installments, revolving payments. Sa huli, ang suweldo ay hindi na para sa pamumuhay. Ito ay para sa pagbayad sa mga impulse ng kahapon. Hindi sila nagtatrabaho para sa pamilya. Nagtatrabaho sila para sa bangko. Lalo na ang mga kabataan, nasa panganib sila. Tinatanggap nila ang utang. Iniisip nilang ang loan ay isang matalinong leverage. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung kailangan mo ng utang upang patunayan ang tagumpay, nabigo ka na. Ang esensya ng utang ay pagkaalipin. Pinapataas nito ang takot sa pagbabago, takot sa risk, takot sa pag-alis sa trabahong kinasusuklaman mo dahil may utang ka sa iba. Noong bata ako, nakita ko ang takot ng Great Depression. Nabubuhay ang mga tao noon sa utang. Noong humupa ang tubig, wala silang maisusuot. Naaalala ko ang mga kalye noong 1932. Mga lalaking nakasuit na may karatula na nag-aalok na magtrabaho kapalit ng tinapay. Hindi sila tamad. Dinurog lang sila ng utang. Mula noon, sumumpa ako. Hinding-hindi ako magiging alipin ng utang. Mas mahusay na yumaman ng dahan-dahan kaysa maghirap ng mabilis. Ang mga mayayaman ay hindi nangungutang para sa konsumo. Nauunawaan nila ang naantalang kasiyahan at ang dangal ng cash flow. Gumagawa sila ng kalayaan sa pamamagitan ng pag-iipon, hindi bumibili ng pagkabalisa sa pamamagitan ng installment. Ang trahedya ng karamihan sa sangkatauhan ay nagmumula sa tatlong salita: advanced consumption. Akala nila kontrolado nila ang hinaharap. Sa katunayan, kontrolado na sila ng hinaharap. May kilala akong young analyst. Hindi masama ang kita, ngunit nauubos ang suweldo niya bawat buwan. Tinanong ko, bakit? Sabi niya, Charlie, kailangan kong panatilihin ang image. Sabi ko, hindi makakain ang image. Nagpapanatili ka ng ilusyon, hindi ng buhay. Ang utang ay isang malambot na bitag. Hindi ka nito pinipilit, tinutukso ka lang. Hindi ka nito sinasaktan, pinapamper ka. Pagkatapos, bago mo malaman, nakakulong ka na sa kulungan. Ang pinaka-comfortable kong sandali sa buhay na ito ay hindi noong kumita ako ng pera. Ito ay noong nalaman kong wala akong utang kahit kanino. Ang kalayaang iyon ay mas mahalaga kaysa sa yaman mismo. Bitag ng pag-iisip. 3. Ang ilusyon ng overconfidence, arogansiya. Karamihan sa mga tao ay sobrang confident sa kanilang sarili at ang market, maaga o huli, ay nagpaparusa sa gayong arogansiya. Nakita ko iyan sa halos isang siglo. Noong 1930s, sigurado ang mga tao na hindi na babalik ang kasaganaan. Nag-ipon sila ng cash at na-miss ang pagbawi. Noong 1960s, sigurado ang mga tao na ang mga malalaking kumpanya ng Amerika ay laging magko-compound sa mataas na rate. Binaliwala nila ang valuation at dinurog sila noong 1970s, noong 2000s. Naisip ng mga investor na ang tech stocks ay patuloy na tataas. Alam ng lahat kung paano iyon nagtapos. Ang confidence ay masarap sa pakiramdam, ngunit hindi ito correlated sa kawastuhan. Sa katunayan, nakita ko ang kabaligtaran. Ang mga taong pinakamasigla ang tunog ay ang mga taong nawalan ng pinakamaraming pera. Ito ang realidad. Masyadong komplikado ang mundo para malaman mo ang lahat. Hindi ka yayaman sa pamamagitan ng pagkunwari na alam mo. Yayaman ka sa pamamagitan ng pag-alam sa hindi mo alam at pag-iwas dito. Nang itayo namin ni Warren ang Berkshire, nilaktawan namin ang libu-libong pagkakataon. Binaliwala namin ang mga hindi namin naintindihan. At hulaan mo, wala kaming masyadong na-miss. Naghagis ng maraming pitches sa iyo ang mundo. Hindi mo kailangang iswing ang lahat.
Ngunit ang karamihan sa mga investor ay walang pagtitiis. Iniisip nilang matalino na magkaroon ng opinyon sa lahat. Sinasabi nila sa iyo kung saan pupunta ang langis, kung magkano ang interest rate sa susunod na taon, kung paano babaguhin ng isang bagong startup ang lahat. Ang hindi nila sinasabi ay 90% ng mga opinyon na iyan ay mali. Paglampas ng 50, mas mapanganib ang depekto na ito. Wala kang margin of error na mayroon ang isang batang gambler kapag itinapon mo ang pera sa likod ng kalahating lutong opinyon, hindi ka patatawarin ng market at hindi tulad ng sa 30, hindi ka makakakuha ng karagdagang 30 taon upang bumawi. May nakita akong matagumpay na abogado sa Los Angeles. Matalino, maganda ang kita, at nagpasya siyang expert din siya sa currency. Nagbasa siya ng ilang article, nagbuo ng opinyon, at tumaya ng malaki laban sa yen. Iyon ang nagpabura sa halos lahat ng retirement savings niya. Hindi dahil unpredictable ang yen, iyon ay halata. Dahil sobrang confident siya sa sarili niyang kakayahang hulaan iyon. Ang kabalintunaan ay, kung inamin lang sana niyang hindi niya alam at inilagay ang pera niya sa mga boring na bagay, wala siyang problema. Ngunit mas gusto ng mga tao na maging mali ng malakas kaysa manatiling matalino ng tahimik. Ito ang rekomendasyon ko. Linangin mo ang tapang na sabihing, hindi ko alam. Iyan ay isang katangiang hindi matutumbasan ng halaga. Kapag inamin mo ang iyong kamangmangan, hindi ka magsususgal sa nonsense. Mananatili ka sa mga area na mayroon kang tunay na kakayahan. Ang overconfidence ay pumapatay ng mas maraming investor kaysa sa recession. Hindi ang market ang sumisira sa iyo. Ito ay ang ilusyon na alam mo ng higit pa kaysa sa alam mo. Bitag ng pag-iisip. 4. Ang bitag ng careerism, ang pagkaalipin sa posisyon. Isa sa pinakamalaking hati na nakita ko sa buhay ay sa pagitan ng mga taong nag-iisip bilang empleyado at ng mga taong nag-iisip bilang may-ari. Wala itong kinalaman sa titulo o sweldo. Ito ay tungkol sa mindset. Karamihan sa mga tao, kahit ang mga napakatalino, ay ginugugol ang kanilang buhay sa paglalaro ng career game, nag-optimize para sa titulo, perks at respeto. Ginugugol nila ang mga taon sa paghabol sa mga deadline ng boss na hindi nila nirerespeto. Pinakikintab nila ang kanilang resume sa halip na bumuo ng yaman. Iyan ang careerism. At iyan ay isang bitag. Paulit-ulit ko nang sinasabi, hindi ang kasakiman ang nagpapatakbo sa mundo. Ang inggit, pinapakain iyan ng careerism. Kapag nakita mo ang iba na may mas flashy na titulo, bigla mong gugustuhin din iyon. Ngunit ang titulo ay hindi lumilikha ng yaman. Ang pagmamay-ari ang lumilikha ng yaman. Nang itayo namin ni Warren ang Berkshire, wala kaming pakialam sa mga bagay na mukhang mahalaga. Ang pinag-alala namin ay ang pagmamay-ari ng mga bagay na kumikita habang natutulog kami. See's Candies, Coca-Cola, mga kumpanya ng insurance. Wala silang pakialam kung vice president kami ng bagay na ito o senior partner ng bagay na iyon. Nagpapadala lang sila ng checks. Samantala, nakita ko ang mga mahuhusay na abogado, banker, at executive na gumugol ng mga dekada sa pag-akyat sa ladder. Kumita sila ng mataas na sweldo, ngunit wala silang pag-aari na gumagawa ng trabaho para sa kanila. Sa sandaling tumigil sila sa paglabas, tumigil din ang pera. Hindi iyon yaman. Iyon ay isang treadmill na may mataas na bayad. Halimbawa, nagtrabaho ako kasama ang ilan sa pinakamahuhusay na utak sa larangan ng batas. Kumita sila ng bulto-bultong pera sa oras-oras na bayad at inisip nilang sila ang hari. Ngunit noong namatay sila, namatay din ang kita nila. Wala silang pag-aari na scalable o durable. Sila ay mga empleyado ng mayayaman, hindi may-ari. Kabalintunaan, ginugol namin ni Warren ang aming oras sa pagbuo ng ownership. Gusto namin ng mga negosyo na hindi nakadepende sa aming pang-araw-araw na presensiya. Kaya kahit nag-golf kami o kahit patay na kami, patuloy na magbubuong yaman ang mga asset. Iyan ang pagkakaiba. Kung lampas ka na sa 50,
Mas mahalaga ang araling ito kaysa kailanman. Wala ka ng oras upang ipagpalit ang oras para sa pera. Mauubos ang enerhiya mo, hihina ang kalusugan mo, hihinto ang treadmill. Kaya tanungin mo ang sarili, mayroon ba akong pag-aari na gumagawa ng trabaho para sa akin habang hindi ako nagtatrabaho? Real estate na kumikita ng renta, stocks na nagbibigay ng dividends, bahagi ng isang negosyo na patuloy na kumikita, anuman ang mangyari sa iyo. Kung ang sagot ay hindi, hindi ka nag-invest sa katotohanan. Pinalawig mo lang ang iyong career sa ibang pangalan. Bitag ng pag-iisip 5. Ang self-sabotage ng wastefulness. Pag-aaksaya. Isa sa pinakahangal na bagay sa mundong ito ay ang pagsisikap ng mga tao na kumita ng mas maraming pera, tanging para lang mas mabilis itong magasta. Nabuhay ako ng halos 1 siglo at nakita ko ang malamig na katotohanan. Hindi mahirap ang mga mahihirap dahil kumikita sila ng kaunti, dahil gumagastos sila ng sobra. Mukhang malupit ang mga salitang iyan, ngunit iyan ang realidad. Alam ko ang hindi mabilang na mga taong may mataas na kita, mga doktor, abogado, banker. Kumikita sila ng daan-daang libong dolyar bawat taon, ngunit mas balisa at mas malapit sa pagkabangkarote kaysa sa isang manggagawa na kumikita ng 5,000. Bakit? Dahil sa tingin nila, ang buhay ay isang uri ng kompetisyon sa status. Ang mga bahay ay lumalaki, ang mga sasakyan ay nagmamahal, ang mga bakasyon ay nagiging mas marangya, ang balanse ng account ay lalong kumukonti. Hindi sila nagmamanage ng asset, nag-act sila ng tagumpay. Alam mo ba kung ano ang tunay na yaman? Hindi ang taunang kita. Ito ay kung gaano katagal ka kayang mabuhay nang hindi nagtatrabaho at hindi nagpapanik. Ang frugality ay hindi deprivation. Ito ay disiplina. Ito ay ang kalmadong pagkontrol sa pagnanasa. Noong bata ako, ang bahay na inuupahan ko ay mas luma kaysa sa bahay ng maraming empleyado ko pagkaraan. Ngunit nakakatulog ako ng mahimbing. Bakit? Dahil alam ko, kaunti lang ang mayroon ako, ngunit mas kaunti ang utang ko. Ang frugality ay hindi pagpigil sa buhay. Ito ay pagtangging sayangin ang buhay. Sa kahambugan, si Buffett ay nakatira pa rin sa bahay na binili niya noong 1958. Hindi iyan alamat, iyan ay rasyon. Alam nating lahat, ang susi sa paglago ng yaman ay hindi kailanman ang kumita ng higit pa ang gumastos ng kaunti. Hindi mo makokontrol ang market, ngunit makokontrol mo ang iyong paggastos. Hindi mo mahuhulaan ang return, ngunit maiiwasan mo ang pag-aaksaya. Nakita ko ang maraming kabataan. Mas mabilis nilang ginagasta ang unang suweldo nila kaysa sa bilis ng kikitain nila. Sabi nila, ang pera ay para i-enjoy. Sabi ko, sige, tingnan natin kung sino ang mag-enjoy kapag naubos na ang pera. Ang frugality ay hindi laban sa kasiyahan. Nauunawaan nito ang naantalang kasiyahan. Alam nito kung kailan gagastusin, bakit gagastusin, at para kanino gagastusin. May kasabihan, ang kakayahan ng isang tao na yumaman ay nakasalalay sa paglaban niya sa mga hangal na paggasta. Sinisindihan ng modernong lipunan ang konsumo dahil may mga kumikita sa iyong impulse. Ang buong business model ng industriya ng advertising ay ang palimutin ka sa rasyon. Ginagawa nilang isipin mo na mabibili ang kaligayahan. Ginagawa nilang isipin mo na ang self-worth ay katumbas ng presyo sa label. Ngunit alam ng rasyonal na tao, ang kaligayahan ay hindi binibili. Ito ay nagmumula sa pagiging grateful. Kapag natutunan mong ihiwalay ang gusto sa kailangan, sinisimulan mo ang landas patungo sa tunay na kalayaan. Ang frugality ang pundasyon ng kayamanan. Kung makakapag-ipon ka ng paunti-unti bawat taon, ang pera na iyon ay magtatrabaho para sa iyo. Kung gumagastos ka ng sobra bawat taon, ang utang ay magtatrabaho para sa iba. Iyan ang pagkakaiba. Sa parehong dami ng oras, ang isa ay nagiging employer at ang isa ay nagiging alipin. Hindi mo kailangang maging genius investor.
Kailangan mo lang na huwag mag-aksaya, huwag magmayabang, at huwag magpadala sa mga advertisement. Ang yaman ay hindi ang halaga na kinita mo. Ito ay ang kakayahan mong panatilihin iyon. Ang mga mabilis kumita ay hindi laging mayaman, ngunit ang mga kayang panatilihin ang pera ay laging nagiging mayaman. Ang frugality ay hindi magpapayaman sa iyo ng magdamag, ngunit tinitiyak nito na hindi ka na kailanman babalik sa zero. Ang huling harang, psychological safety, at ang sapat. Maraming tao ang desperadong naghahanap ng financial security, ngunit hindi sila kailanman secure. Bakit? Dahil binubuo nila ang security sa labas ng mundo. Gusto nila ng matatag na trabaho, tumataas na stock market, friendly na gobyerno, mababang inflation, mabait na amo. Ngunit nakakalimutan nila, ang lahat ng iyan ay hindi nila pag-aari. Ang security ay wala sa bank account. Nasa loob ng ulo mo iyan. Nasa iyong paghuhusga, self-reliance, at psychological resilience. Noong bata ako, nakita ko ang mga pinakamalungkot na tao, hindi ang mga mahihirap, kundi ang mga taong akala nila ay secure sila. May bahay sila, may sasakyan, may stocks, ngunit wala silang resistance. Nang dumating ang krisis, nagpapanik sila ng mas mabilis kaysa kanino man. Samantala, ang mga tunay na mayayaman ay kayang bumangon kahit sa sarili nilang balat. Bakit? Dahil alam nila kung paano mag-isip, alam nila kung paano maghusga, alam nila kung paano maghintay. Hindi sila nabubuhay sa swerte. Nakaligtas sila sa isang deliberate system. Hindi kami umasa ni Buffett sa prediksyon. Dahil alam naming walang saysay ang prediksyon. Umabot kami sa paghahanda. Umabot kami sa pagiging kalmado. Umabot kami sa hindi paggawa ng malalaking pagkakamali. Noong stock market crash ng 1973, nakita ko ang buong bansa na puno ng mga expert. Lahat sila ay nagpapaliwanag kung bakit gumuho ang market. Ngunit alam ko, hindi ka isasalba ng paliwanag. Tanging ang cash flow lang ang makagagawa niyan. Ang security ay hindi pag-iwas sa risk. Ito ay pag-unawa sa risk. Ang pag-alam kung saan ito nagmumula at kung gaano kakayang makatiis. Hindi mo makokontrol ang bagyo, ngunit makakagawa ka ng matibay na kubo. Hindi namin hinahabol ang katiyakan dahil ang katiyakan ay panloloko. Ang kailangan mo ay katatagan, ang kakayahang makaligtas sa gitna ng pagbabago at maging mas malakas. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ko ang utang, overspending, at extravagant lifestyle. Ang lahat ng iyan ay nagpapahina sa iyo. Ang tunay na security ay ang kakayahang panatilihin ang rasyon at dangal sa anumang kapaligiran. Tingnan mo ang mga tunay na malayang tao. Hindi sila nawawalan ng tulog dahil sa pagbabago-bago ng market. Hindi sila nagbabago ng plano dahil sa mga headline ng balita. Hindi sila humahabol dahil yumaman ang iba. Nakita ko ang napakaraming tao na tila matagumpay. Sa katunayan, sila ay pasahero lang sa magandang panahon. Kapag nagbago ang ihip ng hangin, hindi nila alam kung nasaan ang manibela. Ang security ay hindi resulta ng yaman. Ito ay byproduct ng mind at intellect. Kailangan mo ng sapat na kaalaman upang maunawaan kung ano ang ginagawa mo. Sapat na cash upang makatiis sa panandaliang pagbabago. At sapat na disiplina upang tanggihan ang mga hangal na tukso. Iyan ang tunay na security. Nagbago ang mundo. Oo, mas mataas ang risk. Tama, ngunit may isang bagay na hindi magbabago. Ang rasyon ay laging may halaga. Noong bata ako, mahirap ako, ngunit hindi ako nakaramdam ng takot. Bakit? Dahil alam ko, kaya kong magsimula ulit. Ang pag-iisip ko, ang mga ugali ko, iyan ang tunay na asset. Kung gusto mo ng security, huwag kang maghanap ng garantiya. Iyan ang salita ng manloloko. Ang dapat mong hanapin ay kontrol. Kontrol sa sarili mo. Kontrol sa damdamin mo. Kontrol sa kilos mo. Tandaan, nagbibigay ng loan ang bangko. Nagbibigay ng pagkakataon ang market. Ngunit ikaw lang ang nagbibigay ng security. Iniisip ng maraming tao
na ang pagiging mayaman ang finish line. Sa katunayan, simula lang iyan ang panibagong pagsubok. Nakita ko ang napakaraming tao na umakyat sa bundok sa loob ng 20 taon at pagkatapos ay nadurog sa tuktok. Hindi dahil tanga sila, dahil nagbago sila. Noong mahirap sila, may disiplina sila, rasyonal at frugal. Pagdating ng pera, nagsimula silang mag-isip na kaya nilang gawin ang lahat. Akala nila, pinatunayan ng yaman ang kanilang karunungan. Sa katunayan, pinatunayan lang nito ang kanilang disiplina sa nakaraan. Ang pera ay bumabagabag sa utak, lalo na sa utak na hindi pa nasubok. Noong bata ako, nakakita ako ng hindi mabilang na mayayaman sa Los Angeles. Bumili sila ng malalaking bahay, nagdaos ng mga party, at sinakop ang sarili nila ng hiniram na respeto. Ilang taon pagkaraan, naging bangkarote silang lahat. Hindi ang market ang sumira sa kanila. Ang arogansiya ang nagwasak sa kanila. May kasabihan, ang lahat ng matagumpay ay kailangang paminsan-minsan ay talunin ang kanilang sarili na maging hangal. Dahil ang pera ay nagpapalaki sa lahat ng bagay mo. Kung rasyonal ka, magiging mas matatag ka. Kung hangal ka, mas mabilis kang sasabog. Hindi binabago ng yaman ang tao. Nilalabas lang nito kung sino ka. Ang mga taong pinakatinatanggap ko ay hindi ang mga kumita ng unang bulto ng pera, kundi ang mga kayang panatilihin ang kababaang loob, pagpipigil at pagiging kalmado matapos yumaman. Iyan ay nangangailangan ng napakataas na psychological fortitude. Si Buffett ang halimbawa. Kaya niyang bilhin ang lahat, ngunit kumakain pa rin siya ng murang steak. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya dahil naintindihan niya ng maaga. Ang pagiging mayaman ay hindi ang magkaroon ng higit pa. Ito ay ang mangailangan ng kaunti. Kapag hindi ka nahinila ng kasakiman, sa sandaling iyon, ikaw ay tunay na mayaman. Iniisip ng maraming tao na ang yaman ay magbibigay ng kalayaan, ngunit nakakalimutan nila, ang higit na pagmamay-ari ay nangangahulugan ng higit na gapos. Kapag may mas malaking bahay ka, mas mag-aalala ka sa direksyon ng market. Kapag may fame ka, matatakot ka sa public opinion. Kapag may status ka, mawawalan ka ng spontaneity. May kilala akong negosyante. Bago siya yumaman, mahal niya ang trabaho niya, puno ng passion. Matapos yumaman, balisa siya araw-araw, hindi makatulog, mas nag-aalala sa pagkawala kaysa sa pagkita. Sabi ko sa kanya, binabati kita. Sa wakas, nagmamay-ari ka na ng mas komplikadong paghihirap kaysa sa mahihirap. Ang pagiging mayaman ay sumusubok sa iyong rasyon. Ang pananatiling mayaman ay sumusubok sa iyong kalikasan ng tao. Ang tunay na master ay hindi ang kayang maging frugal kapag walang pera, kundi ang kayang maging frugal kapag may pera. Pagdating sa isang tiyak na antas, ang bawat dolyar na kinikita mo ay may potensyal na maging mas arogante, mas bulag at mas hangal. Kailangan mong sadyang labanan ang tendency na ito. Kailangan mong palaging paalalahanan ang sarili mo. Ang yaman ay hindi isang medalya. Ito ay responsibilidad. Nangangailangan ito ng mas matalinong desisyon, mas long-term na paglalagay, mas kalmadong paghuhusga. Ang pinakamalaking pagmamalaki ko sa buhay na ito ay hindi kung gaano karami ang kinita ko, kundi ang katotohanan na hindi kailanman binago ng pera ang paraan ng pag-iisip ko. Kinukutya ko pa rin ang kahangalan, sinasamba ko ang rasyon, at alam ko na ang dahan-dahang paglakad at matatag na paggawa ang tanging paraan upang manatiling mayaman ng habang buhay. Dahil sa huli, ang yaman ay hindi laro ng numero. Ito ay pagsubok sa karakter. May isang kabalintunaan na natuklasan ko ng maaga. Hindi dinudurog ang mga tao ng kahirapan. Dinudurog sila ng pagkainip. Mas gusto nilang gastahin ang pera nila sa kasino kaysa hawakan ang isang quality stock na dahan-dahang tumataas. Sabi nila, Charlie, masyadong boring iyan. Sabi ko, tama ka. Ang pagkita ng pera ay sadyang dapat na boring. Kung exciting ang investing, malamang na may ginagawa kang mali. Ang tunay na paglago ng yaman
ay parang panonood ng damo na lumaki o panonood ng pintura na matuyo. Walang thrill, walang plot twist, ngunit epektibo iyan. Ang problema ay ayaw ng tao na walang ginagawa, lalo na ang mga matatalino. Mabilis umikot ang utak nila, ngunit nakakagulat na maikli ang pagtitiis nila. Palagi silang gustong mag-optimize, palaging gustong gawin ang isang bagay, kaya nagsisimula silang mag-trade ng madalas, hinahabol ang balita, nakikinig sa forecast ng susunod na trend ng expert, at naghahanap sila ng kahulugan sa mga random na pagbabago, parang mga gambler. Nakita ko ang napakaraming ganoong tao. Ginawa nilang entertainment ang investing, ginawa nilang amusement park ang account nila. Sa huli, nauubos nila pati ang entrance fee. Nang una akong bumili ng stocks ng high quality na kumpanya noong 1950s, nagpasya ako, huwag gumawa ng anuman hanggat maaari, at ang isa sa pinakatamang kilos ko sa buhay na ito ay ang hindi paggawa ng anuman. Hindi iyan katamaran, iyan ay disiplina, ang kakayahang tumangging magpadala sa ingay. Gusto nating lahat ang pakiramdam ng pagkilos. Nakakakuha tayo ng pakiramdam na kontrolado natin kapag kumikilos tayo. Ngunit sa investing, ang urge na kumilos, ang iyong pinakamalaking kaaway. Madalas kong sinasabi, ang pinakamahusay na investment portfolio ay ang hindi na kailangang galawin ng sinuman matapos kang mamatay, ngunit walang gustong maniwala. Palagi nilang nararamdaman na kailangan nilang sumali. Kung hindi, mamimiss nila ang pagkakataon, ngunit nakakalimutan nila, hindi sinehan ang market. Ang mga hindi gumagalaw ay nakakakita pa rin ng katapusan. Ang pagkainip ay kaibigan. Pinapatahimik ka niyan, pinapahintay ka, pinag-iisip ka sa bawat desisyon na ginawa mo. Kailangan mong maunawaan, hindi ginagantimpalaan ng pera ang mga balisa. Ginagantimpalaan nito ang mga nagpapanatili ng rasyon sa gitna ng gulo. Sa tuwing umaalog ang market, sinusubukan ang iyong kakayahang tiisin ang pagkainip at pag-iisa. Kung hindi mo kaya, magbabayad ka ng tuition. At sobrang mahal ng tuition na iyan. Tingnan mo ang paligid. Ang mga tao ay abala sa paghahanap ng susunod na pagkakataon, pagpapalit ng fund, pagpapalit ng coin, pagpapalit ng guro. Ngunit hindi nila naisip, hindi ang pagkakataon ang kulang, ang kakayahan nilang tiisin ang blank space ang kulang. Kami ni Buffett ay nag-ulit ng isang nakakainis na boring strategy sa loob ng mga dekada, magagandang kumpanya, murang presyo, at walang ginagawa, taon-taon. Simple iyan, ngunit ang simpleng bagay ang pinakamahirap dahil nangangailangan ito ng lakas na anti-human, ang manatili sa tamang bagay sa gitna ng kawalan ng excitement. Kung gusto mong yumaman, matuto kang mainip, matuto kang tiisin ang mga kamay na hindi gumagalaw, matuto kang magkaroon ng tahimik na ulo. Iyan ang rurok ng pagkita ng pera. Ang pinakamayayamang tao na alam ko, hindi exciting ang buhay nila. Matagal na nilang tinalikuran ang excitement at pinanatili lang ang pakiramdam ng kasaganaan. Sa huli, madidiskubre mo, ang pinakamatatag na paraan upang yumaman sa mundo ay ang maging abala sa pagkainip, habang abala ang iba sa paggawa ng pagkakamali. Nabuhay ako ng 99 na taon. Nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na nasira dahil sa parehong bagay, hindi kasakiman, inggit. Ang kasakiman ay makokontrol pa. Ang inggit, hindi mo pa aaminin. Nakita mo ang kapitbahay na nagpalit ng kotse. Nagsisimulang kumiliti ang puso mo. Nakita mo ang katrabaho na nagdouble ng pera sa stocks. Nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Nakita mo ang kaibigan na nagretiro ng maaga. Nagsisimula kang magmadali. Ang lahat ng iyan ay hindi rasyon. Ito ang pinakamatanda at pinakamahal na virus ng sangkatauhan. Palagi akong nag-iisip, ang inggit ang tanging kasalanan na walang kapalit na pleasure. Ang pagnanakaw ay kumikita ka ng pera. Ang gluttony ay nakakakain ka ng masarap. Ngunit ang inggit, wala kang nakukuha, pagkabalisa lang.
Nagagawa nitong gumawa ka ng mga hangal na bagay. Nagagawa nitong habulin mo ang trend. Nagagawa nitong bumili ka ng basura. Nagagawa nitong mangutang ka, tanging para lang patunayan na kaya mo ring manalo. Ngunit walang pakialam ang market sa iyong ego. Nagbubunga lang iyan ng mga resulta. Noong bata ako, may kaibigan akong matalino, may pera, at promising. Sa huli, naging bangkarote siya. Tanging dahil hindi niya matiis na gayahin ang iba na mas mayaman. Bumili siya ng stocks ng iba. Nag-aral ng investment ng iba. Ginaya pa niya ang lifestyle. Ang resulta, nawalan ng pera, nawalan ng self-respect. Noon, sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Galit siya. Sabi ko, hindi ka nag-invest. Naghahanap ka lang ng patunay na hindi ka mas mababa. Ang mga naiinggit ay laging nagkukumpara sa kung ano ang mayroon ang iba. Ang mga rasyonal ay nagpo-focus sa kung ano ang kaya nilang kontrolin. Hindi mo makokontrol kung gaano karami ang kinikita ng iba. Ngunit makokontrol mo ang iyong paggastos. Hindi mo mababago ang pagbabago-bago ng market. Ngunit makokontrol mo ang iyong pagtitiis. Hindi mo mahuhulaan ang hinaharap. Ngunit maiiwasan mo ang kahangalan. Ang tunay na yaman ay hindi ang bigat ng pera. Ito ay ang katatagan ng iyong damdamin. Sa sandaling makita mo ang iba na mas mabilis at mas mayaman sa iyo at nananatili ka pa ring kalmado sa loob, sa sandaling iyon, nanalo ka na. Ang inggit ay libre, ngunit sobrang mahal ng bayad niyan. Sinisira nito ang iyong paghuhusga. Kinukuha nito ang iyong pagtitiis at ginagawa ka nitong mawala sa sarili mo sa laro ng iba. Kung gusto mong yumaman, matuto kang batiin ang tagumpay ng iba. Iyan ay investment na may mas mataas na return kaysa sa anumang stock. Panghuli, tandaan, ang inggit ay luho ng may hirap na pag-iisip. Hindi kayang bilhin iyan ng rasyonal na tao. Kung kailangan kong ibuod ang tinatawag kong tagumpay sa 3 ugali, ito ang mga iyon. Iniwasan ko ang utang, iniwasan ko ang drama, at iniwasan ko ang mga hangal na tao. Iyan lang. Walang magic formula, walang secret sauce. Pagbabawas lang iyan. Prinsipyo ng pagwawakas. Ang kabagalan ang pinakamataas na uri ng bilis. Ang lahat ng matatalinong short-term manipulation, flashy strategy, at hyperbolic prediction ay sa huli ay nabibigo sa harap ng isang salita, pagmamadali. Samantala, ang mga taong tila mabagal ang nananalo ng pinakakompleto. Hindi sila sumusugal, hindi sila tumataya sa hinaharap, hindi sila nagmamadali na magmayabang. Nag-iisip lang sila ng seryoso araw-araw, kumikilos ng tahimik, at hinahayaan ang compound interest at rasyon na magtrabaho. Ang pagpipigil ang pinakapambihirang asset. Ang pinakamalaking aral na natutunan namin sa Berkshire ay ang market ay nagbibigay ng dividend sa pagtitiis, hindi sa damdamin, hindi sa suwerte, kundi sa rasyon. Naaalala ko ang taon ng financial crisis ng 2008. Lahat ay nagpapanik at naghintay lang kami. Naghintay kami sa oras na i-reprice muli ang rasyon. Ang resulta, ang mga tumakas ng mabilis ay hindi na bumalik. Ang mga humawak sa sound assets ay sa huli ay ngumiti. Ang pera ay hindi nagbabago ng katalinuhan. Ang katalinuhan ang nagpapanatili ng pera. Ang kabagalan ay katalinuhan. Ito ay ang resolve pagkatapos mong makita ang panandaliang ilusyon. Kung ikaw ay sapat na mabagal, makikita mo ang direksyon. Kapag nakita mo ang direksyon, makakakilos ka ng mabilis. Iyan ang tunay na bilis. Ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi kung gaano karami ang napanalunan mo, kundi ang hindi mo pagmamadali. Ang tunay na kalayaan ay ang kapangyarihang sabihing hindi. Kung nabuhay ka sa Great Depression, hinding-hindi mo iyon makakalimutan. Noong ipinanganak ako noong 1924, gumuho ang ekonomiya noong bata pa ako. Ang mga bangko ay nagsara. Ang mga kumpanya ay nalugi. Ang mga pamilya ay nagutom. Sa ngayon, iniisip ng mga tao na ang 10% na pagbagsak ng stock market ay volatility.
Noong 1932, bumagsak ang market ng halos 90% mula sa peak. Hindi iyon volatility. Iyon ay financial annihilation. Ang pinakamalaking aral ay huwag kailanman magbilang na ang magagandang panahon ay tatagal ng habang buhay. Ngayon, nakakalimutan iyan ng mga tao. Akala nila default setting ang kasaganaan. Hindi. Ang sibilisasyon ay nagko-convulse. Ang ekonomiya ay umaalog sa pagitan ng boom at krisis. Kung mabubuhay ka ng matagal, makikita mo ang pareho. Ang yumaman paglampas ng 50 ay mas tungkol sa pag-iwas sa mga nakamamatay na bagay kaysa sa paggawa ng matalinong moves. Sa edad na iyan, ang kaligtasan ang strategy. Maaari ka pa ring bumuo ng yaman paglampas ng 50. Nakita ko ang maraming tao na ginawa iyan, ngunit hindi nila ginawa iyan sa pamamagitan ng paghahabol sa hot tips o pag-trade na parang 20 taong gulang sila. Ginawa nila iyan sa pamamagitan ng pagiging boring, matatag at walang awang rasyonal. Ang kamangha-manghang katotohanan ay ito. Hindi mo kailangang i-double ang pera mo ng magdamag. Kailangan mo lang na huwag sirain ang sarili mo. Halimbawa, may kilala akong doktor. Maganda ang kita. Maingat gumastos. Sa edad na 55, nagsimula siyang ilagay ang ipon niya sa isang basket ng high-quality dividend stocks. Binaliwala niya ang ingay, reinvest ang dividends, at nabuhay sa kita niya. Pagsapit ng 75, hindi siya outrageously mayaman, ngunit financially free siya, walang utang, maraming kita, komportable, secure. Ikumpara iyan sa ibang lalaki. Isang matalas na executive na, sa tingin niya, ay nahuhuli na. Sa edad na 52, itinapon niya ang ipon niya sa speculative real estate deals at ginamit ang leverage ng husto. Nang bumalik ang market, naging bangkarote siya sa edad na 52. Ang pagkakaiba ay hindi sa utak, sa disiplina. Dito, may kabalintunaan. Sa 50s, hindi mo kailangan ng brilliance upang manalo. Kailangan mo lang na tumigil sa paggawa ng mga hangal na bagay. At maniwala ka sa akin, nag-aalok sa iyo ang mundo ng walang katapusang buffet ng mga hangal na bagay. Crypto scams, day trading fads, exotic real estate schemes, hindi natatapos ang listahan. Kung gusto mong yumaman o manatiling mayaman, paglampas ng 50, ito ang mga tuntunin. Panatilihin itong simple. Magmay-ari ng mga negosyo at asset na tunay mong naiintindihan. Kung hindi mo maipapaliwanag sa asawa mo sa loob ng 1 minuto, malamang ay hindi mo dapat pag-aari. I-preserve ang capital. Ang 61 na wala sa 60 ay mas mahal kaysa sa tuna, una na wala sa tunapon. Wala kang mga dekada upang bumawi. Iwasan ang inggit. Huwag kang tumingin sa lalaking nag-double ng pera niya sa isang risky trade. Sa karamihan ng kaso, hindi niya iyon mapapanatili. Ang trabaho mo ay hindi ang humabol, ang tumayo ng matatag, maglaro ng depensa, ang steady 7% na nagko-compound sa loob ng 15 taon ay isang himala sa 50s. Nagdudoble iyan at nagdudoble ulit. Pagsapit ng pagretiro, magmumukha kang mayaman laban sa sinumang gumugol ng parehong mga taon sa paghahabol sa mga uso. Karamihan sa mga taong 50 plus ay nakakalimutan ito. Hindi mo kailangang maging spectacular. Kailangan mo lang na maging sound. May paraan ang mundo upang gantimpalaan ang mga sustainable. Ang totoo, hindi ko plinano na maging bilyonaryo. Naiwasan ko lang ang kahangalan ng matagal kaya ang compound interest ang gumawa ng mabigat na trabaho. Nag-overshoot ako. Iyan ang laro. Kung lampas ka na sa 50 at nag-aalala na huli na ang lahat, tigilan mo ang pagpapanik. Hindi mo kailangang i-reinvent ang sarili mo. Hindi mo kailangan ang susunod na malaking bagay. Kailangan mo ng pagtitiis, kasimplehan, at durability. Hindi iyan kaakit-akit na payo, ngunit iyan lang ang payo na gumagana kung gusto mo ng isang prangkang katotohanan sa pagtatapos. Kung hindi ka gumagastos ng mas kaunti kaysa sa kinikita mo, walang makakatulong sa iyo.
Hindi ako, hindi si Warren, kahit ang pinakamatalinong financial advisor sa mundo. Walang pakialam ang batas ng arithmetic sa iyong damdamin. Walang pakialam sa lifestyle mo. Walang pakialam sa excuses mo. Kung mas maraming pera ang lumalabas kaysa sa pumapasok, garantisado ang resulta. Magiging bangkarote ka. Nakita ko ang mga taong may six-figure income na namatay na parang mahirap sa kanilang pagtanda dahil hindi nila mapigilan ang paggastos sa lahat ng kinita nila. At nakita ko ang mga taong may katamtamang kita na namumuhay ng frugal at patuloy na nag-invest, na namatay ng komportable. Hindi iyan katalinuhan, hindi iyan luck, iyan ay kilos. Ang overspending, ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang anumang plano sa investment. Hindi mahalaga kung 25 ka o 25. Kung patuloy mong hinuhukay ang butas ng mas malalim, ang compound interest ay magtatrabaho laban sa iyo, hindi para sa iyo. Lagi akong tinatanong ng mga tao, Charlie, ano ang pinakamahusay na investment sa edad ko? Ang sagot ko ay madalas, tumigil ka na sa pagbili ng karamihan sa mga junk. Ang payo na iyan lang ay lulutas na sa kalahati ng mga trahedya sa pananalapi sa mundo. Paglampas ng 10, mas matalas ang mga resulta. Wala kang luho ng walang katapusang pagkakamali. Wala kang luho ng pagsisimula ulit tuwing 10 taon. Ang pagpili mo ay nagtatakda sa iyo para sa isang marangal na pagretiro o sa pagiging dependent sa iba. Ang goal sa yugtong ito ay hindi glamour. Hindi ito ang paghabol sa pinakamalaking return. Ito ay dangal, kalayaan, ang pag-alam na hindi mo kailangang humingi ng pera sa mga anak mo. Ang pag-alam na hindi mo kailangang magtrabaho hanggang sa mamatay ka, at hindi iyan nagmumula sa clever trade. Nagmumula iyan sa pagpipigil. Kung binabawasan mo ang utang, iniiwasan mo ang drama, binabalewala mo ang mga hangal na tao, at namumuhay ka sa kita mo, na ipanalo mo na ang 90% ng money game laban sa sangkatauhan. Ipagpatuloy mo iyan ng matagal at hahawakan ng compound interest ang natitira. Ngunit kung gagastos ka ng sobra, kalimutan mo na, walang makakasalba sa iyo, kahit ang mga gods of the stock market. Kaya ito ang huling tanong ko, sa edad na 70, gusto mo bang inggitin ang laruan ng kapitbahay o gusto mong i-enjoy ang sarili mong kalayaan? Ang pagpili ay malinaw, ang pagpapatupad ay bihira. Tandaan, hindi masyadong ginagantimpalaan ng mundo ang brilliance. Ngunit, ginagantimpalaan ito ang pag-iwas sa kahangalan. At wala nang mas hangal pa kaysa sa paggastos ng sarili mo sa kasawian. Sa pagtanda ko, naunawaan ko, ang patutunguhan ng yaman ay hindi luho. Ito ay katahimikan. Ang rasyonal na tao ay hindi ang walang pagnanasa. Siya ang kayang ngumiti sa pagnanasa at sabihing, sapat na. Ngayon, 99 na ako. Nakakita ako ng marami, nawalan ng marami, natuto ng marami. At ang natitira ay ang simpleng katotohanan. Ang kabagalan ay kapangyarihan. Ang pagpipigil ay kalayaan. At ang pagiging kalmado ang tanging daan upang manatiling mayaman ng habang buhay. Iyan lang.